Praise God, ano? So, sa mga lahat ng testimony, hindi naman halata na tayo na this month is Women's Month. So, Women's Month daw po ngayon. Kaya alas lahat ng testimony, puro babae So, ay sana nag-gets na lang po. So, ngayon, ready na po ba ang lahat? Sanga mo ng malakas yung palakpakan para kay Lord. So, grabe talaga. Sobrang galing ni Lord. From worship to testimony, talagang nakaka-bless. So, ngayon naman po, ito yung pinaka-main, di ba? Sabi nga nila main dish daw tuwing Sunday. Ready na. Alam kong andito rin kayo para pakinggan to. Then gusto ko lang din sabihin na yung ate ko dati, yung ate ko before, pag nag-MC siya si Ate Kay, lagi nga sinasabi na ihanda niyo yung pinakamalalaking lagayan niyo. Kasi kung planggana man yan, ihanda niyo yan. Kasi pag sa birthday yan nga pupunta, di ba, parang lugi pag maliit na plato. So, dali niyo na yung pinakamalaki. Tapos, sabi din kagabi sa camping namin, yung ano daw yung ginagamit natin pag makikinig tayo? Tenga, di ba? Tapos yung tenga daw, pag pinagdikit mo daw yung dalawa na yan, nagpo-form daw siya ng puso, ng heart. So, sabi noon, kasi yung parang sa ano namin, parang realization siya sa camping. Sabi doon, kapag napakinggan mo, kailangan dinidiretso mo sa puso mo. Tinatanim mo sa puso mo. So doon ko lang din na-realize na, oo nga, no, nag-form nga ng heart yung tenga. So, doon ko lang din siya na-realize. And then, now, hindi ko na po patatagalin pa. May I, everyone to settle down. Lahat po na nasa labas, occupy the seat dito po sa loob at tayo ay magsimula na sa ating Word of God. So ito mag-share ay kilalang-kilala natin siya bilang Davida or David ng ating generation. Hindi David ng Bible pero David ng ating generation. So, hindi ko na po tatagalin. Tatawagan ko po si Sis Althea May Jacla. 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 Ganun na. Charot. Praise the Lord. Sige po, ako ay nagagalak at ang dami pong nagpasalamat. For sure ay sobrang saya din po ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Parang first time ata ito nangyari sa service natin na ang dami talaga. Mukhang nahiya pa ata yung iba magsalita. Hindi na nagawang 10, no? So, praise the Lord. Glory to our God na kahit may mga pagsubok, no? Nakakatuwa dahil meron ang bawat isang pusong nagpapasalamat, di ba? So, speaking of puso, tulad nga ng sabi ng ating kapatid, di ba? Na si Sister Jupang. Ayun, about puso daw. So, kailangan kapag nakikinig, ipapasok agad sa puso. Pero ang topic din natin ngayon ay about sa puso. So, pa-flash nga po. Okay, ang theme po natin this month ay prepare your heart for what is coming. Ready na nga ba ang puso ng bawat isa? Ay, mukhang isa lang yung ready Ready na. So, ang verse po natin ay matatagpuan sa Amos. Ito din yung theme verse din natin, Amos chapter 4, verse 12. So, sabi diyan ay, therefore, this is what I will do to you, Israel. And because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Are we ready? Are we ready kaya? So mamaya malalaman natin yung pinaka-title ng preaching natin for today. Pero, hindi, malalaman na pala natin. Ilalahad na natin ngayon. Sige, next palaya.
your heart matters. Pasabi nga sa katabi mo, your heart matters. Kung may heart siya. Ay, charot. Siguraduhin mo munang may heart yan. Pag wala heart yan, zombie yan. So, yun. So, your heart matters. So, bakit kaya nagmamatter yung heart natin? So, sige po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba at niluwalhati, Panginoon, narito kami. Kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong presensya, Lord. Nababatid niyo po lahat, Lord, ng nilalaman ng aming puso't isipan, O God. Lahat, Lord, ng mga bumabagabag dito, Panginoon, sinusuko namin sa iyong harapan. Linisin mo kami, ihanda mo kami, Panginoon God. Nang sa ganun, Lord, hindi po namin ma-miss, Panginoon God, ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga salita na kung saan, O God, nagpapaalala sa amin, nagpapalakas, Panginoon, at nagtutuwid sa amin, O Diyos. Dalangin ko, Lord God, na sa pagkakataong ito, patuloy, Lord, na ipadala mo ang milyon niyo pong anghel, Panginoon, sa lugar na ito, surround this place. Your angels, ministering angels, Panginoon, kayo na pong bahala sa bawat isa, and may your spirit flow, O God, at ganun din, Lord, itago niyo po ako sa iyong likuran, O God. Tulungan mo ko na masabi ko kung ano ang kailangan, Panginoon, na marinig ng bawat isa, Lord God. Kayo na pong bahala mag-empower, Panginoon, sa akin, O God. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming matututunan sa umagang ito, Panginoon God. It's not by might, nor by power, but by your Spirit alone. Panginoon, maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun. So, bago tayo magpatuloy, may kikwento ako sa inyo. So, syempre, alam niyo naman pagkwento, 'di ba? Mahilig yung mga Pinoy sa kwento. So, ito ay ang title ng kwentong ito. Though wala ito sa Bible, pero relevant ito sa ating topic. So, pa-flash nga ako ng title. So, A Battle Within. So, ang mga characters sa story ay si paa, kamay, mata, puso, at isip. Parang dyan, no? Parang pagod na pagod yung puso, no? Parang siya lang yung hindi masaya. So, sige, ngayon, magkikwento ako. So, merong isang tao. So, natulog siya. Tapos gumising siya. So yung mata, sabi ni mata, dumilat yung mata. Tapos pagkadilat ng mata, sabi ng isip, Sunday na naman. Tara na, bumangon na tayo kasi makikita ko ngayon yung brothers and sisters ko. Tapos ayokong ma-miss yung salita ng Diyos. Ganon, excited na excited si isip. Tapos, ang nangyari, sabi ni paa, hindi ako makatayo. Ang bigat ng katawan ko. Late na kasi ay nakatulog dahil si kamay kasi. Puro Facebook puro pindot ng pindot Ang tagal matulog kasi. Diba? Tapos, ang sabi naman ni puso, hay nako isip, kahit anong sabihin mo, hindi ako mag-church. Ayaw kong pumunta ng church, nawawala na ako ng gana. Ayaw kong makita si pastor. Kasi puro patama lang naman sa preaching Ayaw kong makita si leader. Dahil baka mamaya mapapagalitan lang ako sa mga pinopost ko, di ba? Tapos sabi naman ni isip, di ba gusto mong magbago? Isipin mo yung dating ikaw. Gusto mo bang bumalik ka doon? Tapos, sabi ni puso, napapagod na ako. Wala namang nakaka-appreciate ng effort ko Pati nga sa bahay, sinasabihan lang akong, pa-church-church ka pa. Ganyan naman ugali mo. Kaya bumalik na lang tayo sa tulog. Tapos, si mata talaga, siya yung pinaka-nonchalant. So, pumikit si mata.
Tapos, so muli siyang natulog. Tapos, nung natulog siya, hindi na siya nagising. Hindi niya alam na yun na pala yung last day niya. So, di ba, dito sa kwentong to, makikita natin na iba yung influence talaga ng puso, di ba? So, kahit gaano yung kaganda ng plano ng isip mo, kung ang puso mo ay hindi naman tama, buong katawan mo ay damay. 'Di ba? So naalala ko speaking sa kwento natin, may naalala ko na may nagsabi sa akin, ayaw ko talagang malate pag pupunta ng church. Kasi tatlong bagay lang yan eh. Tatlong rason kung bakit nalilate daw ang isang Kristiyano. Una, emergency. So, syempre, pag every Sunday, late ka, iba yun. Kasi hindi naman every Sunday may emergency. Pangalawa, sabi niya, ipinapakita mo kasi na hindi ka talaga disiplinado. So, wala kang disiplina sa oras, sa katawan mo, sa ibang bagay. Tapos, pangatlo naman is, meron kasing issue sa puso. Pinapakita mong may issue sa puso mo. 'Di ba? So, malalaman natin yan eh kapag, kaya paalala to sa bawat isa sa atin, no? Na kapag na-late tayo, tatlong dahilan lang yun. So, pipili lang tayo doon. So, alam ko naman na lahat tayo ay may mga pinagkakaabalahan, pero itong araw na to ay napaka-importante. Lalong-lalo na ito yung date natin sa Panginoon. 'Di ba? Pero wag naman may emergency pero wag naman laging every Sunday. 'Di ba? Alam naman natin ang definition ng emergency, 'di ba? So madalas ito ay life and death situation. So kaya 'di ba mahalaga na mapag-usapan natin ang puso. So sige, next. So the truth about the heart. The heart is the dictator of our decisions and actions, the center of our being, and more and more powerful than the mind because it can influence our thoughts. In the heart lies our true motivation and drive. So katulad nga sa naging kwento natin kanina, 'di ba? Kahit gustong-gusto naman niya talaga na magsimba, pero ayaw ng puso niya. Pag ayaw ng puso niya, buong katawan na apektado. 'Di ba? Sayang. Tapos, hindi lang po yan nagpapatunay na diktador ang puso sa lahat ng parte ng katawan. Kaya, 'di ba, iniingatan natin puso natin. So, example nga dito eh, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na alam naman nating mali, pero ginagawa pa din natin. Kahit alam nating mali, ginagawa natin, for example, magsinungaling, ganon. Or mag-compromise. Or manood ng mga malalaswa, manood ng mga hindi kaaya-aya, 'di ba? Or pati sa prayer, 'di ba? Alam naman natin na hindi naman dapat bilang isang Kristiyano, hindi dapat natin binabalewala ang panalangin. Yung pagpunta ng church, 'di ba? Yan 'yun. Ito ay dahil kasi sa nilalaman din ng puso natin, 'di ba? Tapos kaya may mga panahon din na yung ibang mga Kristiyano ay nawawalan ng gana.
Tama ba? May mga pagkakataon ba sa atin na nawawalan din tayo ng gana? Siyempre, dahil tao lang tayo eh. 'Di ba? Napapagod din tayo. Minsan, gusto din nating sumuko. Pero, ito ay, ang pinagmulan kasi ng gana natin ay galing din sa puso. Kaya kung ano yung nilalaman ng puso natin, nagre-reflect yun sa panglabas natin na reaction. Ganun. So, the mind cannot control the heart. It can only teach it through meditation, reading God's word, and self-discipline. The mind helps the heart become purer, stronger, and focused on what is right. Kaya nga, di ba, kaya nga, sa ilang beses na sinasabi sa Bible na renew your mind. Kasi isa din yon sa paraan para maturuan mo yung puso mo na maging maayos. 'Di ba? Mag-meditate ka ng word ni Lord, no? 'Di ba? Kaya minsan siguro yung iba iniisip nila na parang nakakatamad ng ang dami-dami ko nang ginagawa tapos kailangan ko pang mag-devotion. 'Di ba? Hindi 'yon para lang para pabigat lang sa iba mong mga gawain. Ito ay para din sa iyo. Para ma-clear din yung heart mo, maging pure yung heart mo, para hindi ka makagawa na hindi dapat. So, next. So, eto na, diretso na po tayo. Wala na po itong paligoy-ligoy pa. Diretso na tayo. So, ano nga ba ang role ng heart? Bakit ito nagmamatter? So, sabi nga daw, matter is an occupied space and has mass. So, sa science din to, no? So, tama ba? Tama yung definition ko, teacher? Oh, tama daw. So pag sinabi mong occupy space and has mass, so meron talaga siyang bigat eh. Sa Kristiyano, meron din talaga siyang matinding role sa atin. So nailagay na pala yung unang point. So, why heart matters? So, heart is the center of our being. Our decisions, beliefs, and actions come from the heart. So, kaya nga, di ba, malalaman mo kung ang isang Kristiyano ay puno ng, for example, makamundong bagay, depende yon sa puso niya. Di ba, for example, malalaman mo yan sa pinag-uusapan nyo Pag makamundo pa ang isang tao, hindi siya, kahit Kristiyano siya, for example, Kristiyano pa rin to kunwari hindi ito kayo. Pero pwede na din kayo. Tignan nyo na lang. So, di ba, pag for example, nag-uusap kayo ng kaibigan mo, so puro TikTok lang. 'Di ba? Puro ganun lang, walang word of God. Puro mga trends lang yung pinag-uusapan nyo. Walang about kay God. Ibig sabihin yan, makamundo pa din siya na Kristiyano. 'Di ba kapag in love ka nga yung kahit hindi naman tinatanong ng iba. Oy, wow. Mukhang ang dami nakaka-relate kahit di naman tinatanong ng iba, ikikwento mo Diba? Mag-share ka diba? Ganun kasi in love ka sa taong yun. Ikikwento mo kahit yung tanong lang naman sa'yo ng brother or sister mo ay kumusta ka. Ang dami mo nang sinabi. Kasi nga, ang nilalaman ng puso mo, excited ka in love ako sa taong to Ganito siya, matipuno, punong-puno. So pag yung puso mo ay punong-puno rin ng yung love. Na sabi nga diyan,
our actions come from the heart. So kung ang puso mo, kaya nga ito so lahat ng tao sa tingin ko naman ay may katamaran. Tama ba? So, pero pag ang tao ay gusto niya yung ginagawa niya, kahit gaano pa yan kahirap, gagawin niya. 'Di ba? Oh, for example na lang, pag ayaw niya talagang maglinis, hindi talaga yung maglilinis. 'Di ba? Pero pag for example, pag gustong-gusto niya talagang maggitara, for example lang to hindi to kayo For example, ibang church to kahit magkakalyo na yan, kahit mangiyak-ngiyak na yan siya sa kakaaral, hindi yan susuko. Kasi nga gustong-gusto niya yung pagigitara. Ganun Nawawala yung takot mo, nawawala yung hiya mo, kahit mahiyain ka daw. Di ba? Nawawala yung hiya mo. Kaya di ba kung mahal na mahal mo si Lord, kung may papagawa siya sa iyo kahit mahirap, nawawala yung takot mo. Nawawala yung hiya mo. Kasi napupuno yung puso mo ng pagmamahal sa Kanya. So, yung desisyon natin, yung paniniwala natin, yung mga actions natin, ang pinagmulan nun ay puso. Diba madalas? Yan. Though ginagay tayo ng word, kaya nga dapat aligned yung puso natin kay Lord. Kasi delikado. Delikado talaga. Kasi madalas talaga, pag nagdidesisyon ng isang tao, hindi talaga, kumbaga, sinasabi nga nila, follow your heart. Pero hindi ito yung hindi ito yung sinasabi ko sa inyo na follow your heart. Siyasatin mo muna ang puso mo. Kung aligned ba siya kay Lord, tama na you follow your heart kung tama ang puso mo. Kung aligned ito sa Panginoon. Pero madalas iba ang gusto nito sa gusto ni Lord. Diba? Yun. So, kaya, ingatan mo ang puso mo. So, eto, God desires our hearts above all else. Because only through the heart, we can truly honor Him as God. This is the way we learn to obey Him even when it's difficult. You cannot truly acknowledge Him as Lord if your heart is not fully devoted to Him. So, kaya nga, ang gustong-gusto ni Lord na i-offer natin, hindi yung pera lang. Kasi pera mo, mauubos. Though part yun ng obedience natin sa Panginoon. Pero, yung puso natin, ang gustong-gusto na dapat i-offer natin sa Kanya. Kasi nga, yung heart natin, nandun yung natin desires. Kasi kung ang puso natin ay na kay Lord, yung desire natin, magiging si Lord. Diba? For example, iba pa. So ito pa, yung will mo. Yung will kasi, nandun yung decision mo So, kapag ang puso mo ay na kay Lord, yung decision mo, nakabase kay Lord. So, kaya ganun siya yung faith mo, yung belief mo, decision mo, lahat-lahat. Yun yung sabi, the center of our being. Kaya siya nasa gitna. Kasi may purpose siya. Diba? Kaya, yun yung gusto ni Lord na ibigay natin sa Kanya. Tsaka, kaya madaming, kumbaga parang sa ahon dati sa mga Israelita, ang nagiging issue ni God, kaya madami siyang mga punishment sa mga Israelites, hindi yon dahil hindi sila makasunod sa Kanya, hindi lang dahil sa idolatry, may Diyos-Diyosan, ganon, hindi dahil yung puso talaga nila
ay hindi talaga fully naibigay sa Panginoon. Kaya 'di ba, pag hindi mo kasi fully naibigay 'yun sa Panginoon, merong pupuno diyan na iba eh. Iba, pupuno yan ng iba. Hanggang sa hindi na makasingit si Lord doon. Gustong pumasok ni Lord doon pero hindi na talaga kasya. Ang dami ng ano. So, yun, ang dami ng Diyos-Diyosan sa puso natin. Pero hindi lang yun about sa ribulto ha. So, sa panahon natin ngayon, hindi lang yun about sa ribulto. Kung hindi, yun yung mga bagay, tao, or mga inaasahan mo, or yung mga sitwasyon, mga ganon, na mas pinapahalagahan mo kaysa kay Lord. So, ito yung mga example nito Kaibigan. Lahat naman tayo may kaibigan, di ba? So lahat tayo makaka-relate. Kung wala kang kaibigan, taas dito walang kaibigan, kakaibiganin po natin. So, pero salamat naman dahil hindi naman tayo walang kaibigan. Ay, tawag doon. Wala naman tayong, ano po? I mean, lahat tayo may kaibigan. So, pero alam nyo ba, magandang may kaibigan. Tama, di ba? May hingan natin ng tulong. Sabi nga nila na friends divide sadness and multiply happiness. So, di ba? Parang ganun daw siya. So, pag wala kang friends, wala ding makikisalo sa mga problema mo, di ba? Ganon. Kaya masaya din talaga na may kaibigan. Pero, kasi may mautangan din daw. pero, kapag naging puro ka na lang friends, puro barkada, no? Pwede, for example, gala na lang ng gala, or chika na lang ng chika, video call na lang. No, hindi ko naman sinasabing dito yun Baka sa ibang church yun. So, ayun. So, may mga times na nagiging Diyos-Diyosan din natin ang mga kaibigan. Isipin mo, halos hindi ka na din makapagdesisyong mag-stand talaga sa kung ano yung dapat, 'di ba? Sa truth, sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi nga, parang lagi mo iniisip na, hindi, kailangan ko munang tanungin yung mga kaibigan ko. Kailangan kung saan sila, doon ako. 'Di ba? Parang lagi mo na lang anuhin na, kahit alam mong may panahon naman kahit alam mo naman na may mali, dahil mas pinapahalagahan mo sila kaysa sa Diyos, mas pinapahalagahan mo yung tampo nila at galit nila kaysa sa sasabihin ng Diyos, mas pinipili mo na lang na manatili sa ganong kaibigan. So, pwede yung maging Diyos-Diyosan. Ito pa, kaibigan or love life. So, pwede rin yung maging Diyos-Diyosan. Hindi naman masamang mag-love life, di ba? So, hindi pala masama. Hindi masamang mag-love life kung ito ay naka-align kay Lord. Pero kapag ito ang nagiging dahilan na ikaw ay malayo sa Panginoon, pag ito ang dahilan kung bakit wala ka ng time kay Lord, wala na yung focus mo kay Lord. Totoo naman yun na mai-inlove ka talaga sa taong iyon, pero hindi siya ang buong mong buhay or hindi siya ang mundo mo. Diba? Kasi pag yan ay kay Lord, dapat tinutulungan ka niyang unahin si Lord. Tutulungan ka niya sa pagda-devotion at mas lalong maging malalim sa Panginoon. So, pangatlo, social media. So, hindi rin to masama Hindi din masama ang social media kasi
Sa totoo lang, madami din naman tayong natututunan do'n eh. May mga word, gano'n, word of God. Pero, kapag puro ka na lang social media, lalong-lalo na, ano, di ba? Isang ganun lang eh. Yung parang minsan, pampalipas oras, isang ganun lang. Parang hindi mo na mapigilan, tuloy-tuloy na talaga yan eh. Di ba? Parang ano no, minsan, bakit kaya hindi ko siya mapigilan, di ba? Alam mo naman na ito yung prayer time mo kay Lord, pero minsan once ka lang kasi sabihin mo mag-ano lang ako pastime. Titignan ko kung anong nangyayari ngayon sa social media. Isang ganun mo lang, tuloy-tuloy-tuloy na hanggang sa wala na. Yung oras mo sa Panginoon, wala na. So, eto rin, sarili. 'Di ba? Hindi naman masamang mag-ano ka rin sa sarili mo, 'di ba? Kasi nga, sabi nga, love your neighbor as you love yourself. 'Di ba? Self-love nga daw, sabi ng iba. Pero hindi mo kasi matututunang mahalin yung iba sa dapat kung hindi mo rin minamahal yung sarili mo. Love your neighbor as you love yourself. 'Di ba? Parang ganun. Kumbaga, yung minsan kasi nagiging Diyos-Diyosan din yung sarili kapag pag yung sarili mo na yung nagiging hadlang sa time mo kay Lord. Minsan nga yung sobrang pag-aayos sa sarili, 'di ba? Okay lang naman mag-ayos sa sarili, pero wag naman 'yun ang maging dahilan para maliit ka, 'di ba? So, hindi din 'yun dito hindi din 'yun dito sa church So ito pa, studies. Hindi din ito masama. Kasi para din ito sa future. Pero kung halos buong puso, isip at oras mo ay nakatuon na lang dyan, nako, nagiging hadlang yan sa time mo sa Panginoon. Sinasabi mong nag-aaral ka para maging successful? Kanino ba galing ang success? Amen! Praise God! So, buti na lang hindi yun dito. Diba? So, kasi alam natin alam dito So, hindi yun dito. So, kaya okay mag-aral. Totoo yan. May matututunan ka. Pero, kailangan balansehin mo din. Kasi, or for example, gusto mo din may achievement Ganun. Hindi masamang may achievement. Sabi nga ni Ate Mitch, ilang buwan mo nga daw, paghihirapan, pero ilang seconds ka lang naman papalakpakan. Di ba? At, naluluma pa yung binibigay na certificate. Di ba? Certificate, di ba? Tsaka yung medal. Kinakalawang. Di ba? Pag ugod-ugod ka na, hindi mo na rin yan maano sa mga apo mo, di ba? Kahit ikwento mo man yan, kung wala na rin yung mga papel kasi sobrang luma, wala na rin talaga. Kaya kailangan mong mag-isip. Last, work. Hindi din po ito masama kasi dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin. Pero kung ito ang nagiging dahilan para mag-compromise tayo sa faith natin sa Panginoon, sa Sunday, ganon, hindi na natin inuuna si Lord dahil nga, may work ako sisi, may work ako bro, ganyan, next week na lang, ganon, next week, hanggang sa dumating na si Lord, no? Sabihin ni Lord, next week ka na lang. Diba? Next life, no? Kung may life pa, no? So, ayun, yun yung mga nagiging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Pero, kaya gustong-gusto ni Lord na, di ba, sino dito ang tumanggap na kay Jesus? Sige, taas ang kamay para malaman ko sino pa ang hindi. Ayun. Sige, sure ba kayo? Sige.
Dahil sinabi niyong amen at nagtaas kayo ng kamay, Lord, nakita niyo, Lord, di ba? Sabi ka. Di ba? So, kapag tinanggap niyo si Jesus, saan niyo ba siya tinanggap? Tinanggap niyo lang ba siya bilang Savior? Paano yung Lord? Diba? Kasi kung tinanggap mo rin siya as Lord, nagsasubmit ka rin sa kalooban niya. Sumusunod ka din. Diba? Yun. Kaya, mahalaga kapag tinanggap mo si Jesus, buong puso yun. Sinusuko mo sa Kanya. Kasi, pag hindi mo yan sinuko, may babalikan ka pa. May hahatak pa sa'yo. Kung ang puso mo ay hindi mo na ibigay sa Panginoon, nako, delikado yan. Kasi nga, kung hindi mo yan naibigay sa Panginoon, iba yung magiging Lord ng buhay mo. Kasi nga, yung heart mo nga ay center of our being. So, kung hindi mo yan nabigay sa Panginoon, wala. Kaya ka nahihirapan na sumunod, kaya ka nahihirapang magbago. Kasi yung pagsuko mo sa puso mo sa Panginoon ay hindi pa ganap, hindi pa totoo, hindi pa lubos. So pwede mo lang naman sabihin na tinanggap ko si Jesus, ganyan. Pero magre-reflect yan sa buhay natin. Kung wala kang pagsasakripisyo, kung wala kang wala kang pag-submit sa Kanya, hindi talaga yan totoo. Kaya nga 'di ba, madali nga lang sabihin pero mahirap naman talagang gawin. Mahirap gawin kasi yung puso natin hindi talaga lubos. So sige, pangalawa na tayo kasi baka mamaya umiyak na kayo eh. So ganun. Sige. Ito yung verse natin. Pasensya na. So ito ang ating supporting verse. So sabi dito sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So biblical pala yun, no? Na lahat ng mga actions natin, lahat yan, mga desisyon natin, dahil yon sa kondisyon ng puso natin. So, pangalawa, kasi baka ma-timer na tayo. Pangalawa, why heart matters? God looks at the heart. So, sabi dito, outward appearances may seem fine. But if the heart is far from God, we are not truly ready to meet Him. So many people may serve faithfully or attend church regularly, but God does not accept their worship if their hearts are not aligned with Him. So kaya, yun. So, ang kalidad ng ating paglilingkod, ang kalidad ng ating pagpupuri ay nakabase sa puso natin. Pwedeng magaling tayo magsalita, pwedeng magaling tayo or tumugtog or sumayaw, magaling tayo sa madaming bagay, pero kung ang puso natin ay hindi naman quality. Kasi sa totoo lang, madali lang naman mag-mask ng puso. Ba? Pwede mong ipakita na ganito ka. Diba? Pero ang puso mo ay hindi na. Sabi nga parang smiling outside but crying inside, di ba? No, mahirap, pero yon. Pero walang nagpapanggap dito. Sa ibang church yun, di ba? So hindi tayo yon. Pero ayun nga, meron din dito sa Bible. Baka isipin yung lang to, gawa-gawa lang to ni ate, pero meron ito sa Bible. Sa next slide, kay Cain at Abel.
Sino dito ang nakakilala kay Cain at Abel? Kapitbahay daw ni Brother Arnel. So, kilalang kilala niya po ito. Si Cain daw, sabi nga ni Kuya Arnel, kapitbahay niya to, nag-offer ng prutas galing sa kanyang mga pananim. Si Abel naman, ang binigay niya na offering kay God is yung firstborn na tupa niya, yung mataba daw, mataba pa. O hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon, ha? So, ayun. So, dalawa naman sila nag-offer. Diba? Pag tinignan natin sa mata ng isang tao, wala namang problema dun, di ba? Pero, God looked with favor on Abel and his offering, but did not accept Cain's offering. Bakit kaya? Alam niyo na yun, di ba? Alam niyo ni Brother Arnel. Kasi kapitbahay nila yun. So, God said to Cain, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at your door. So it wasn't the kind of gift, but it was the motivation, faith, and the condition of the heart. So kaya inaccept yung offering. Kasi nga dahil sa motivation, ano nga ba yung pag sinasabi mong motivation, ito yung mga bagay na tumutulak sa'yo para gawin ang isang bagay. So kung ano nga ba yung tumutulak sa'yo, baka mamaya tinulakan lang ng kapatid mo dyan or mamaya dahil sa takot lang, kaya ka naglilingkod. Takot ka ba kay leader? Takot ka ba kay pastor? Ganon, di ba? So, pwedeng yun. Pwedeng yun yung motivation mo or pwede rin namang pumupunta ka sa church kasi para makita si crush. Agoy. Di pwede yun, di ba? So, may mga ganong motivation. Kaya, kapag ganon yung motivation mo, mababaw lang yung, pag hindi kay Lord, yung pinagmulan ng motivation mo, wala yan. Masishake yun. Pag dumating yung mga pagsubok, wala. Kasi hindi si Lord ang pundasyon. Tapos, faith and the condition of the heart. So, kaya alam nyo na, mahalaga na ang puso natin ay handa. Kasi nga, ayun, tinitignan to ni Lord. May mga bagay na hindi nakikita ng tao, pero nakikita ni Lord. At yun ang puso natin. So, hindi natin ito matatago sa Panginoon. So, pangatlo, para mabilis na, para uwian na tayo kasi alam kong ganado kayo. Charot. Sige. So, why heart matters? Pangatlo, prepared heart has faith, repentance, and obedience. So preparing for the coming of the Lord means having a heart that repents of sin. Diba nga? So kaya din isa to sa kailangan ihanda natin sa pagbabalik ng Lord. Kasi nga, kapag ready yung heart natin, may repentance tayo. Mabilis tayong mag-repent kapag may mga nagagawa tayo. Hindi tayo, sabi nga daw, pag Kristiyano ka na totoo, di ba lahat tayo yun, di ba? Pag Kristiyano tayo na totoo, hindi daw tayo, minsan nagkakamali man tayo, pero hindi tayo nagiging komportable sa kasalanan. Di ba? So, hindi tayo, di ba, komportable sa kasalanan. So, yun. So, ito nga, a repentant heart, di ba, is quick to accept correction. Di ba? Kasi nga, ready yung heart niya na tumanggap din. Pag okay yung heart niya, ready yung heart niya, i-accept niya yung correction, hindi siya stubborn.
Katulad ng nagiging problema ni Moses sa mga Israelita before. Kaya ayaw na ayaw yun ni Lord eh. Nagiging stubborn sila, defensive, 'di ba? And willing to acknowledge mistakes instead of blaming others. So, palakpakan nyo naman ang sarili nyo kung hindi kayo yan, di ba? So, ano? So, ayun. So, kung meron tayong ganong heart, ah, kasi yung repentant heart, mapagkumbabang puso, iniisip nila na hindi nila alam lahat. Di ba? So, ang example nito ay si Prophet Nathan, di ba? Confronted David. So, itong time na to, nagkasala si David. So, nabuntis niya yung isa sa asawa nung warrior niya mismo. 'Di ba? Kahit may asawa 'yon, 'di ba? Tapos ang nangyari, nung inano na siya ni Prophet Nathan, nung sinabi niya na meron siyang kinuwento nun na about yun sa tupa. Tapos, nung time na yon parang nag-aano ng parable si Prophet Nathan na ganito, wala man lang awa yung mismong taong gumawa nun sa tupa, ganyan. Pero sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Tapos, kasi nga parang hindi siya naging just dun sa mismong faithful na tao sa kanya, naglingkod sa kanya, pero inagaw yung asawa niya. 'Di ba? Pero nung kinonfront na siya ni Prophet Nathan, hindi siya hindi siya nagdahilan ng kung ano-ano. Agad-agad siyang nagpakumbaba. So, ganun. Ganun pag prepared yung heart natin. So, sa pa is, prepared heart has faith in God. So, trusting Him in every situation, no matter how difficult. So, katulad sa example ni Joseph, di ba? So, actually, madaming mga example sa Bible. So, si Joseph naman, dumaan siya sa mga matitinding pagsubok. Actually, pag ikaw siguro yung nandun sa sitwasyon niya, hindi mo rin mag-get si Lord eh. Kasi nga, yung binigay niya sa'yo na dream is magiging ikaw yung ruler. Diba? Tapos, ganun yung nangyari. Binenta siya, pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon. Tapos, saka siya binenta, tapos naging slave. Tapos, nung nanindigan pa siya sa tama, nakulong pa siya, gano'n, di ba? Parang hindi mo maintindihan. Pero kahit ganun pa man, nandun pa rin yung faith niya sa Panginoon. Na mayayari pa rin ang isang bagay. So, sige, prepared heart next, prepared heart obeys God's will, willing to follow Him even when it is hard or requires sacrifice. Katulad ni Abraham, di ba? Siyempre, lalong-lalo na sa mga magulang, siguro maiintindihan to ng mga magulang. Di ba? Sa mga youth, pasensya na kayo kung ito yung naging example. Pero, maaaring hindi lang ito about sa pagiging magulang. Yung mga bagay na mahahalaga sa buhay nyo, yun yung mga Isaac nyo. So, for example, may mga bagay na gusto sabihin ni Lord na, i-let go mo na yan, bitawan mo na yan, yan yung mga Isaac mo, ganyan. Kahit mahirap at di mo maintindihan na, Lord, bakit? Ito na lang meron ako eh. Ito na lang, 20 na lang meron ako, Lord eh. Offering ko pa ba? Sabihin ni Lord, magiging 2,000 yan.
Ganun eh, no? So, di ba? So, nag-tithes and offering exhortation na pala, no? So, hindi. Yun, ah, dahil nga yung heart niya is ready, kahit mahirap, yung sabi ni Lord na, oh, gumising ka ng ganito, maaga. So, grabe, no? Pinagising pa siya ng maaga. Siguro pag ako noon, baka hindi mo na ako bumangon. Ganun. Tapos, naglakad pa siya ng napakalayo. Tapos, pumunta siya ng bundok. 'Di ba? Na, syempre, pag bundok, syempre, aakyatin mo pa yung bundok. 'Di ba? Mahihirapan ka, pagpapawisan ka pa. Grabe. Tapos, ang ending nun, isa-sacrifice mo yung anak mo. 'Di ba? Minahal mo. Ano yung mga bagay na minamahal mo ng lubos? Sige, counting ano lang to. Counting mga reflection lang. Ano nga ba yung pinakamahalaga sa atin ngayon? Kung si Lord, syempre hindi naman na isa-sacrifice si Lord kay Lord. So, kung si Lord ang pinakamahalaga, yun yung pinaka-the best. Pero kung may iba ka pang Isaac sa buhay mo, na yun yung mahamahad lang sa'yo, i-surrender mo yan sa Panginoon, di ba? So kung ready yung heart mo, kaya mong magsakripisyo kahit mahirap. So, pang-apat, last na po ito. So, matatapos na rin po tayo. So, kaunting ano na lang. So, prepared heart is calm, even in uncertainty. Ano nga ba ibig sabihin ng uncertainty? Yun yung mga bagay na hindi mo mapipigilan. Yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Actually, nung Monday ng gabi, kasi nga, nagsabi nga ako kay Pastora Noemi na ano nga yung magiging theme. Tapos, nung kinagabihan nun, habang nagpipray ako, yung word sa akin talaga is, expect the unexpected. Parang sabi ko baka guni-guni ko lang ngayon or baka title lang ng preaching, ganun. Expect the unexpected. Nung una sabi ko, ano kayo mayayari? Expect the unexpected. Pwede ring masaya or pwede ring malungkot. Ganun. Diba? Tapos, pag sinabi mo kasing expect the unexpected, ibig sabihin maghanda ka sa kung anong posibleng darating na hindi mo alam. So, para yun na yung hint sa akin. So, nung Tuesday, sunod-sunod na pala, hindi ko alam. Tuesday, pumasok ako sa office. Tapos, nung week kasi na yun yung preparation namin sa major event namin sa office. Tapos ang dami talagang mga nangyari. Pag sa events ka, naintindihan ako ni Sis Michelle kasi nga ito ang kanyang Pero pag sa events ka kasi, ang daming mga unexpected na nangyayari. Yung mga orders, mga ganitong palpak, ganon. Tapos, meron kaming isang item na kailangan ng i-ship. Kasi nga, yung event namin is this week na. Tapos, syempre, dahil sa probinsya yon, kailangan ng ilang araw bago makarating. So, ang expected na babalutin namin is 596 na mga jacket. Tapos, biglang nagsabi sa amin si supplier na 100 lang daw yung mapapadala nila kasi nagka-problema. Nagkaroon ng stain yung mga jacket kasi color white yung pinagawa namin. Tapos, ang nangyari nun, tapos kinabahan na kami kasi nga hindi pa rin may message sa amin si supplier na on the way na yung delivery, ganyan. So, nung sabi namin 100, carry pang gawa ng paraan. Pero nung mga bandang 4:00, 5:00, wala pa ring delivery ka, 100. Kinabahan na kami. Kasi sabi namin, ang dami pa naming babalutin, ang dami pa naming kailangang ipadala. Tapos biglang tumawag na naging 34, ganun. Tapos hanggang sa hindi na talaga naipadala. So may mga ganong sitwasyon na
Pero sobrang nakaka-stress yun kasi nga, madaming apektado. Pag ikaw ang pag ikaw ay kasama sa events, kahit kaunting mali lang yan, kahit sa dami mong effort mo, kahit kaunting mali lang yan, parang mag-fail lahat. So, ayun, pero yun nga, ano talaga ako kay Lord na, Lord, paano kaya yung ganitong bagay? So, ang nangyari, nag-commit yung supplier na sila na yung magbabalot. Sila na maghahabol sa deadline. Sila na rin ang bahala sa shift. So, may paraan pa rin si Lord. Tapos, dumaan na naman yung ibang araw. Ang dami na namang nangyayari. Ito lang, sa financial, sa health, may mga emergency. May mga madami talagang nangyayari. May mga naririnig ka rin na nakaka-discourage din, ganun. Pero madami mang posibleng mag-shake sa'yo. Pero kung ang heart mo ay ready, though hindi mawawala yung fear minsan, hindi mawawala yung worry, kasi tao pa din tayo. Pero natututunan natin maging steady yung heart natin. Na hindi tayo nagpapanik, 'di ba? Kasi may Lord tayo. Tsaka another example din nito is yung nung bago namatay si Papa. So, nung time na yon, nag-devotion ako, mga 12:00. Tapos biglang akong naka-receive ng chat. Picture ng Papa ko na may dito, yung pangalan. Sa niya. Sabi ko, akala ko talaga wala na siya nun. Tapos, ang word kasi nun sa akin, sa John, ito yung word. John chapter 16, verse 33. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. So, bago ko malaman yun, para inano na sa akin ni Lord na ganito. Dapat, steady mo lang yan, ganyan. So, take heart. Ma-overcome mo rin yan. So, kaya nung nalaman ko yun, hindi ako nag-panic ng todo nun. Kumbaga parang nandun na, nag-alala ako, pero alam niyo yun, mga ilang minuto nun, natulog din ako. Ganun, di ba? Parang napaka-ironic minsan bilang isang Kristiyano na nakakatulog pa din. 'Di ba? Kahit may mga sitwasyong nakakapanik. Kasi nga, hindi yon dahil sa natin, lakas na meron tayo. Kasi totoo lang, lakas na meron tayo, nagpe-fail. Ito ay nagmula talaga sa Panginoon. At ito ay kung handa ang puso natin. Kung align yung puso natin. Kasi when the heart is rooted in Christ, there is peace even in the storm. So, siguro, lahat naman siguro tayo nakaka-experience ng mga pagsubok. Pero actually, practicum lang daw yun sa mga tribulations pa na mangyayari. Kasi daw, sa tribulation, mas matindi pa daw ang mangyayari. May mga matitinding persecution, deception ng kaaway, di ba? Pero, kapag ready yung heart natin, mapagtatagumpayan natin yun. So, wag na nating patagalin to. So, ang conclusion po natin ay, so kailangan natin i-ready yung heart natin. As we wait on God and prepare for His return, guard your heart. So, pakisabi sa katabi mo, guard your heart. Please take care of your heart. Ba, alagaan mo ang puso mo. It matters deeply to Him. And the condition of our heart shows whether you are ready or not. Diba? Doon lang natin maano na kung ready na ba talaga tayo o hindi. Kaya kailangan lagi nating i-align yung heart natin sa Panginoon. Trials may come, persecution may arise, or Christ may return tomorrow. But a heart anchored in Christ will stand firm. So, kaya kailangan nakaangklang ang ating puso sa salita ng Diyos. Yung puso natin na
Kaya mag-devotion tayo, mag-pray tayo. Huwag nating kalimutan yun. Kasi yung salita ng Diyos ang maglilinis ng puso natin. So, nawa ay may natutunan po ang bawat isa. So, tayo po ay tumayo at purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, maway tayo ng pusong basag. So, ipabasag natin yan kay Lord. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag,
nilalaman ng aming puso, Panginoon. Narito, Panginoon, ang inyong mga tupa, Lord, ang inyong mga anak, Panginoon God. Nakikita mo, Lord, ang aming puso na minsay natatakot, nangangamba, Panginoon. Guguluhan, Lord. Napupuno ng ibang bagay, Panginoon, makamundong bagay, Panginoon. Kami ay lumalapit, O God, at nagpapakumbaba, Panginoon. Linisin mo kami, patawarin mo kami, Lord God. Lahat, Panginoon God, ng mga idols, Lord, sa puso namin, Panginoon, naririto sa puso namin. Mga bagay, Panginoon, na pumapalit, Panginoon, sa inyo, na nakakahigit sa inyo sa puso namin, Lord. Sinusuko namin ito, Panginoon God. Lahat, Lord God. Ayaw na namin, Panginoon, ng ganitong klaseng puso. Nais namin na yung puso, Panginoon God, na ikaw, Panginoon, ang laging hinahanap, Lord. Laging nauuhaw sa inyo. Puso, Panginoon, na ganado, Lord God, na sumunod sa inyo. Puso, Panginoon, na malinis. Puso, Panginoon, na handang tumanggap, Panginoon, ng mga corrections, Lord, na iyong mga pagtatama. Puso, Panginoon, na handang magsisi, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon God. Ang puso namin ito ay baguhin mo, Panginoon God. Nakikita mo, Panginoon God, lahat ng mga struggles namin, O God. Kung paano, Lord God, ninanais naman namin, Panginoon, na gawin ng tama. Pero Lord, minsan nahihirapan kaming gawin at panindigan ito. Kaya Lord, tulungan mo ang aming puso na maging kondisyon, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Lord. We repent, Lord God. Lahat, Lord, ng mga basura na nasa puso namin, O God. Sinusuko namin ito sa inyo at binibigay namin sa inyo ang buo naming puso, Panginoon. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maging Diyos, Panginoon, God, sa pusong ito. Ikaw ang magmay-ari, Panginoon, sa pusong ito, God. Dahil, Lord, hindi namin kaya, Panginoon, God, pangalagaan ito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, at linisin niyo po ito na yung banal na dugo, Panginoon, God. At patatagin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, Lord. Tulungan mo kami dahil, Lord, hindi namin alam, God, kung ano pa yung mga darating, Panginoon. Ano pang mga mangyayari, Panginoon. Mga persecution, deception, mga trials, O God. Mga matibigan, Panginoon, mga pangyayari, God. Hindi namin alam, God, kung ano pa. Lord, ihanda mo ang aming puso ng sa ganun, O God. Ay hindi kami, Lord, tatalikod sa inyo, God. Hindi kami, Panginoon, matatala, Panginoon, sa mga nangyayari, Bagkus, Lord. Ang pusong ito, O God, ay patuloy, Lord, na magpupuri sa inyo, O God, kahit mahirap ang sitwasyon. Kahit, Lord, hindi namin tiyak, O God, hindi namin nakikita ang bukas, Panginoon, God. Ikaw ang aming aasahan at wala nang iba, Panginoon, God. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ikaw ang maghari. Ikaw ang magbago sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy, Lord God, na manahan sa pusong ito at wala nang iba, Panginoon. Kaya, Lord, dinadalangin ko, God, na anuman, Lord, ang mga bagay, God, na aming narinig, Lord, sa umagang ito ay patuloy itong manatili sa aming puso. Dalangin ko na maging matabang lupa ang aming puso sa inyong mga salita, Lord. Nang sa ganun, God, ano man, Lord, yung aming maririnig na mga salita mo ay ito ay lalago, Panginoon. Kailangan ka namin, O God, lalong-lalo na, Lord, sa mga darating na araw, God. Tulungan mong maging handa kami, God, sa pagdating mo, Panginoon. Tulungan mo kami na madatnan mo, Panginoon, na malinis, Panginoon, ang aming puso, God. Tapat na ginagawa ang iyong kalooban, Lord. At God, dalangin ko na kung sino man sa lahat ng narinito, Panginoon, God, ang may mga struggles, Lord God, na pupuno, Lord, ng takot at pangamba ang puso, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo, God, ng kaliwanagan ang puso ng bawat isa. Bigyan mo ng pag-asa, kalakasan, Panginoon, God. Lakas ng loob, tatag ng loob, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na manindigan sa kung ano yung tama, Lord God. Nayakapin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, God. Tulungan mo ang puso ng bawat isa, Lord, na hindi agad susuko, Panginoon.
Dalangin ko na ang bawat isa ay nakatuon lamang sa inyo, God, hanggang sa muli niyo pong pagbalik, O Diyos. Kayo na pong bahala, Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sa physical, Lord God, sa financial namin, Panginoon God, at yun din, Lord, sa lahat, O God, ng may sakit at karamdaman, Panginoon. Lahat, Lord, ng mga iniisip namin, inaalala namin, O God, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Alam namin na kung ano man, Lord, ang aming isusuko sa inyo, God, ito, Panginoon God, ay ikaw, Panginoon, ay may responsibilidad nito, God, na ayusin, Panginoon God. Kaya maraming salamat sa inyo, Panginoon God, sa pagkakataon ito, Lord. Dalangin ko, God, na gabayan niyo po kami, Panginoon, at ilayo niyo po kami, God, na makaiwas kami, Panginoon, God, sa anumang mga contamination ng kaaway, Lord God, sa aming buhay. Preserve mo kami, God. Tulungan mo kami, Panginoon, God, hanggang sa inyong muling pagbalik, Lord. Maraming salamat, Panginoon, God, sa pagkakataong ito, Lord. Sa iyo na namin pinagkakatiwala ang lahat na ito, Panginoon, God. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.